Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, good afternoon, Koy at Bea, pati na rin sa mga listeners nyo na araw-araw nag-aabang ng inyong programa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rose, 22 years old at isang graduating student. Sumulat po ako sa inyo para i-share ang sitwasyon ng pamilya namin. Sa totoo lang po, okay naman po ang buhay namin dati. May pwesto po kaming bigasan sa palengke at si mama at papa ang nag-aasikaso noon. Malakas po ang kinikita namin noon. Naranasan ko pa nga pong mag-aral sa private school nung elementary ako. Kaya lang, isang araw, nilipat na ako ni mama sa public school. Dahil hindi na rin nila kayang pagsabayin ang gastos namin ni Kuya Brian sa private school. Hanggang sa nung mag-graduate na nga ako ng grade 6, nabuntis ulit si mama sa kapatid kong si Lenlen. Sakitin noon si Lenlen at laging na-ospital. Sabay-sabay ang gastos namin, dagdag pa na natuturing magsugal noon si Papa. Halos araw-araw ko na rin naririnig ang pagtatalo ni na Mama at Papa. Hanggang sa pati yung tindahan namin na ibenta na. Marami rin kasing utang na dapat bayaran. Mula nung nawalan kami ng tindahan sa palengke, naglabada na si Mama samantalang si Papa naman ay nakapagtrabaho sa isang factory sa tulong na rin ng isa niyang kaibigan. Hanggang sa 2 years ago, nabuntis na naman si Mama sa bunso kong kapatid na si Bianca. Sumakto pa na pandemic at apektado ang kita ni na Mama at Papa. Kaya ang ending, nangungutang kami ng panggastos sa mga tindahan o sa mga kamag-anak. Pakiramdam ko tuloy araw-araw, pahirap ng pahirap ang sitwasyon namin. Good morning, Miss Cruz. We are here today to present to you the result of our research on the... Ano na naman ginagawa niyo dyan? Wala ate, pinagtitripan ko lang si Bianca. Napakaiyakin mo talaga. Ayun nilaruan mo. Sumbong kita kay mama. Huwag ka na nga umiyak, Bianca. Tahan na, binalik na nga yung laruan mo, iyak ka pa ng iyak. De, pinagalitan. Shh! Tumigil na nga kayo. Ikaw naman kasi, Lenlen. Alam mo namang iyakin tong bunso natin, lagi mo pang inaasar. Ako na naman napagalitan. Gumanti lang naman ako kasi hinampas niya ako ng laruan sa braso eh. Muntik pa nga tamaan yung mata ko. Ay, naku, tama na yan. Ang liligalig nyo. Di ba sabi ko huwag kayong mag-iingay kasi nagre-record ako ng research presentation namin para sa school? Eh ano ba yung research presentation ate? Basta research. O siya, magre-record na ako ulit Huwag na kayong maingay dyan. Ayan, makakapag-record na ako. Good morning, Miss Cruz. We are here today to present to you Rose! the... Nagsaing ka na ba? Mama naman eh! Ano, nagsaing ka na ba? Hindi pa po. May ginagawa nga po kasi ako. Ano na naman yung ginagawa mo? Nagti-tiktok ka na naman. Hindi ako nagtitiktok, ma. Nagre-record ako ng presentation namin para dun sa school. Kanina pa nga ako dito, hindi ko matapos-tapos kasi kanina ang ingay niyang sinalenden tapos ngayon kayo naman. Aba, huwag mo ako sisihan ha. Kung bago ka nag-record ng ganyan-ganyan, nagsaing ka muna, di sana hindi ako magagalit. Magsaing ka na muna. Ha? Ma, si Lenlen yung pagsaingin niyo, tatapusin ko lang to. Hindi marunong yan si Lenlen, ikaw na. Marunong naman yan, tamad lang. Ako nga nung ganyang 11 ako, nagsasaing na eh. Sige na Lenlen, magsaing ka na. Lo, ba't ako? Tamad-tamad nito, may ginagawa nga ako. Ikaw dyan inuutusan, ipapasa mo sa akin. Ano ka, cheeks? Ano? Hampasin kita dyan eh. Mama, si ate oh! Ayaw niyo magsaing, di ba? Oh, itapon na lang yung kaldero na yan. Walang kakain. Para pagsasaing lang, pinag-aawayan niyo pa. Kung ako nga naglalabada, namamalaan siya sa iba para may pambili tayo ng bigas. Tapos kayo magsasaing na lang turuan pa.
napapasma na nga ang kamay ko kakatrabaho, ganito pa uuwian ko dito? Pagpahingahin nyo naman ako! Hello, Troy. Sorry ha, ngayon ko lang nasend yung recording ng research presentation ko. Ang dami kasing nangyari kanina eh. Okay lang, no? Huwag kang mag-alala. Mag-meet pa naman tayo bukas para makapag-practice ulit. Para sa mismong presentation, pulitong-pulito na. Yun nga, Troy eh. Parang hindi ako makakapasok bukas. Ha? A-absent ka bukas? Bakit? May sakit ka ba? Wala, ano kasi. Ano ba nangyari? Pwede mo namang share sa akin kung okay lang sa'yo. Makikinig naman ako eh. Kasi medyo kapos ako sa budget. Wala akong pamasahe bukas. Tsaka aalis din si mama so walang magbabantay dito sa mga kapatid ko. Ah, ganun ba? Kung gusto mo, after class daanan kita dyan sa inyo. Diyan na lang tayo sa inyo mag-meet. Naku, wag dito Troy. Nakita mo naman yung bahay namin, 'di ba? Ang liit-liit lang nito tapos ang gugulo pa ng mga kapatid ko. Okay lang naman sa akin yun eh. Kaya ko naman mag-adjust. Ay naku, wag na. Tsaka hindi sa paninira pero ang dami din kasing chismosa dito sa lugar namin. Kapag may nakikitang pupuntang lalaki dito sa bahay, ichichismis agad na jowa ko daw. Seryoso? Oo, kaya inayos ko talaga yung recording ko. Para kung may mapansin kang mang mali, pakisabi na lang sa akin para ma-practice ko dito sa bahay. Ah, okay, sige. Siya, sige. Good night na. Bukas na lang ulit. Salamat ang marami, Troy, ha? Bye. Popoy at Bea, mahirap man ang sitwasyong pinansyal namin, wala kahit isa sa amin ang tumigil sa pag-aaral. Elementary na si Lenlen, dalawa naman kami sa college ni Kuya Brian. Laging sinasabi ni Mama sa amin na kahit ano daw mangyari, patatapusin nila kami. Dahil ayaw daw nila na matulad kami sa kanila ni Papa na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Alam ko namang gumagawa ng paraan ng mga magulang ko para may panggastos kami araw-araw. Kaya nga para mapasaya naman sila, inaayos ko talaga yung pag-aaral ko. Wala akong ibinagsak na kahit anong subject, samantalang si Kuya Brian, umulit pa ng third year high school. Kaya halos nagpapansabay na kami ngayong college. Pero kahit na napakapasaway ni Kuya Brian at halos gusto na siyang sukuan ni Papa noon, hindi pumayag si Mama na hindi ituloy ang pag-aaral niya. At awa naman ng Diyos, 1 taon na lang at gagraduate na si Kuya Brian. Ay, salamat natapos din tong online class namin. Naitawid din itong cellphone ko kahit palaging nagahang. Sana mapalitan na to. Nagluto kaya ng merienda si Mama? Ma? O nak, tapos na online class mo? Opo, may merienda po ba? Ayan, may tinapay dyan, tsaka palaman. Ay ma, nga pala may sasabihin po sana ako. O, ano ba yon? Ma, baka pwedeng mapalitan na po tong cellphone ko. Ha? Bakit? Sira na ba yan? Hindi naman po, kaya lang po kasi mabagal na po yung mismong cellphone. Luma na rin po kasi itong model kaya laging nagahang. Hindi ba pwedeng pagtsagaan mo muna? Ma, ang hirap talaga gamitin Okay lang po sana kung hindi kami online class. Kaso kapag kinukonek ko na po sa internet at sa videos, wala na, sobrang bagal na po talaga.
Siya, kung yan ang kailangan mo, wala akong magagawa. Sabihan ko na lang din ang papa mo at baka makakahiram pa dun sa mga kapatid niya. Sabay-sabay na naman ang gastusin. Yung kuya mo nagsabi rin na may gagastosin din daw sa school. Ganun po ba? Sa bagay, 1 taon na lang si kuya sa course niyang business ad kaya siguro marami na rin ginagastos. Magkano po ba yung hinihingi niya? 2,000. Ha? Ang laki naman po. Para saan daw? Ewan ko, hindi ko naintindihan eh. Basta research daw. Ayun, ang sabi ko sa papa mo, gawa ng paraan. Ay, basta saan ba't makakaluwag-luwag din tayo pag nakagraduate yung kuya mo? Ma, sana magawan din ang paraan ni Papa yung cellphone ko. Kailangan ko po talaga eh. Oo, sige, sasabihin ko. Kahit ganitong sabay-sabay ang bayarin, gagawa namin yan ng paraan. Di bali na magkanda utang-utang basta lahat kayo makatapos sa pag-aaral. O nak, may kumakatok. Buksan mo nga muna yung pinto. Opo. Oh, kuya. Rose, nandiyan ba si Mama? Oo. Oh, kasama mo si Ate Jana? Hi, Ate Jana. Hello, Rose. O Brian, Jana, pasok kayo. May merienda dyan sa mesa, kumain kayo. Sige po Ma, kakain lang din po kami ni Jana. Ganun ba? O siya, dyan muna kayo at may pupuntahan lang ako, ha? Ay, teka Ma. May sasabihin po sana kami sa inyo. Upo muna po tayo. Teka nga, Brian, kinakabahan naman ako sa sinasabi mo eh. O ano ba yon, ha? Relax lang kayo Ma. Maalam kong malaking sakit ako ng ulo sa inyo dahil sa pagiging pasaway ko mula nung pagkabata hanggang ngayon, pero magbabagong buhay na po ako. Di mabuti naman at napagtanto mong dapat ka nang magbago. Basta ayusin mo yung pag-aaral mo, masaya na kami ng tatay mo. Kaso Ma, sa ngayon mukhang mas kailangan ko pong magbanat ng buto at kumita ng pera dahil magiging tatay na rin po ako. Ano? Ma, magkakaanak na po kami ni Jana. Ano ba yung sinasabi mo, Brian, ha? Hindi ko maintindihan. Jana, ano ba talaga nangyayari dito? Tita, buntis po ako. 3 buwan na. Ano? Ano kalokohan yung pinagsasabi nyo? Ma, relax lang. Huwag ka naman magalit ng ganyan agad. Paano hindi ako magagalit, ha? Di ba ilang beses ko na kayong pinagbilinan, lalo ka na, Brian? Ang sabi mo magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan kami ng papa mo. Tapos ngayon malalaman ko, gumawa ka ng kalokohan? Ma, teka naman, hindi naman to kalokohan eh. Mahal ko po si Jana at pareho namin ginusto ang nangyari. Anong ginusto yung pinagsasasabi nyo? Alam nyo ba kung gaano kahirap ang magpalaki ng anak, ha? Kung ikaw nga, Brian, sa lawal mo na lang hindi mo pa malabhan, hindi ka nga makapagluto ng almusal tapos mag-aanak ka na? Ha? Responsibilidad yan, alam nyo ba yon? Ha? Sorry po, tita. Isa ka pa! Hindi mo na iningatan yung sarili mo? Iiyak-iyak ka dyan ngayon? Ano? Alam na ba yan ang mga magulang mo, ha? Hindi pa po. Paano na ngayon yan? Nagsosolok ang anak ng nanay at tatay mo tapos ganyan ang gagawin mo. Alam mo ba? Alam nyo bang dalawa kung gaano kasakit sa aming mga magulang yon, ha? Nagpapakahirap kami dito tapos ganyan ang gagawin nyo? Ma, tama na. Naiintindihan ko po kung bakit kayo nagagalit ng ganyan pero nandito na to eh. Wala na kami magagawa kundi tanggapin to. Pananagutan ko po si Jana kahit anong mangyari. Walang yaka talagang bata ka! Puro na lang problema ang dinala mo dito sa pamamahay na to. Wala ka nang ginawang Tama na matino. po. Sobrang sorry, Ma. Sorry po. Sorry? Lahat ng paghihirap na ginawa namin ng papa mo tapos itong isusukli mo sa amin? Hindi ka na nahiya! Ang kakapal na mukha ninyo! Matama na yan. Kuya, please umalis na lang muna kayo ni Ate Jana. Saka nyo na lang po kausapin si Mama kapag mahinahon na siya. Sige na po, ako na pong bahala sa kanya. Saan kayo pupunta? Magsibalik nga kayo dito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Matama na po. Popoy at Bea,
Noon ko lang nakita si mama na umiyak ng ganong katindi. Yung iyak na may kasamang galit at sama ng loob. Kung sa bagay, naiintindihan ko naman kung anong pinaghuhugutan niya. Talaga namang masakit ang ganong pangyayari para sa isang magulang. Simula nga nung sinabi ni Kuya na nabuntis niya si Ate Jana, lagi nang naging mainitin ang ulo ni Mama. Lalo na sa akin. Napapansin ko na konting hindi ko lang masunod ang utos niya, lagi na siyang nakasigaw at mag-uungkat ng mga sinakripisyo niya para sa aming magkakapatid. Sa totoo lang, nakakanindi na rin pero inuunawa ko na lang si Mama. Dahil nga sa pinagdadaanan niya, pero minsan, nakakapikon na rin talaga. Rose, ito na nga pala yung mga modules oh. Nilagay ko na dyan sa paper bag. Thank you, Troy, ha? Sorry na abala pa kita. Wala yun no. Tsaka ako rin naman ang nag-volunteer na dalhin yan sa'yo eh. Oh, si Mama paparating na pala. O Rose, may bisita ka yata. Ma, si Troy po, classmate ko. Idinaan niya lang po itong mga modules namin na kailangan namin. Hello po, tita. Ikaw ba, Ihoy, nanliligaw sa anak ko? Ma! O bakit? Nagtatanong lang naman ako Hindi po. Mabuti naman at sana wala ka rin planong ligawan tong anak ko. Hindi pa yan pwedeng mag-boyfriend. Ma naman eh. Thank you dito ulit, Troy, ha? Pasok na kami sa loob. O siya, sige. Mauna na rin ako. Uwi na po ako, tita. Thank you po. Ma, grabe ka naman kay Troy. Nakakahiya dun sa tao. Aba bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Hindi ba nagtanong lang naman ako kung nililigawan ka niya? Yung tono niyo po kasi mas matindi pa kayo sa pulis kung makapag-interrogate eh. Nag-iingat lang ako at mahirap ng masalisihan. Hindi naman po ganun si Troy. Tandaan mo, ang mga lalaki pare-parehas lang yan. Tsaka bakit pa pinagtatanggol mo yung Troy na yon, ha? Ma, unang-una, walang kasalanan si Troy kaya hindi ko siya kailangan ipagtanggol. Ang sinasabi ko lang po, mabuting kaibigan si Troy. Mabait po siya, dinala niya nga po itong module sa akin eh. O sige, pagpalagyan na nating mabait nga yan. Pero wag na wag ko lang malalaman na gumagawa kayo ng kalokohan. Ma naman! Iba na ang panahon ngayon, Rose. Tignan mo yung kuya mo. Binuntis-buntis yung girlfriend niya. Eto namang si Jana, akala ko matino, bibigay din naman pala. Ang sakin lang, ano ba naman yung kahit tapusin nyo man lang yung pag-aaral nyo at tulungan kami ng tatay ninyo bago man lang kayo magsipag-asawa? Ma, hindi naman ako si kuya. Tsaka tignan niyo naman si kuya ngayon, nagsisikap naman siya. Nagsisikap para sa pamilya niya. Ni hindi man lang kami matulungan sa gastusin. Minsan nga humihingi pa rin ng pera sa akin eh. Eh siguro po pag nakaluwag-luwag siya, tutulong din yon. Hindi niya lang po siguro magawa ngayon kasi nga manganganak na si Ate Jana. Yun na nga ang sinasabi ko. Hindi pa sila handa sa ganyang buhay, kaya bakit nila pinasok yan? Ay, naku, sakit talaga ng ulo yung kuya mo. Kaya ikaw, Rose, wag na wag kang gagaya dyan sa kuya mo. Ginagapang namin ang tatay mo ang pag-aaral mo. 1 taon na lang, magtatapos ka na. Kaya parang awa mo na wag kang gagawa ng kalokohan at... Naku, hindi ko alam baka yun ang ikamatay ko. Ma naman? Seryoso ako, Rose. Tandaan mo ang sinabi ko. Opo. So yun, Roy. Gets mo na ba kung paano nakuha yung sagot sa item 6? Oo, nagets ko. Thank you sa assistance mo ah. Galing mo talaga. Wala yun, no. Ayaw nga pala, Troy. Sorry kanina, ha? Ha? Saan? Yung kanina, yung mga tanong ni Mama. Sorry kung medyo masungit siya sa'yo. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman kasi, syempre, pinoproteksyonan ka lang din niya. Oo, ganun na nga. Pero kasi kaya medyo masungit si Mama. Gawa rin ni Kuya na trauma yata siya dun. Bakit? Ano bang nangyari? Kasi 'di ba si Kuya, 1 year na lang dapat ka-graduate na. Kaso yun nga, isang araw umuwi dito sa bahay kasama si Ate Jana. Yung girlfriend niya? Oo. Tapos ayun, buntis na pala. Kaya naman pala ang higpit sa'yo ng
Kumusta ngayon si kuya mo? Ayun, 3 months ago yata nung bumukad sila. Si kuya nag-stop na ng pag-aaral pero nagtatrabaho siya ngayon. Nagsa-sideline siya na rider. Kaso mukhang kinukulang pa rin sila sa budget. Wala kasing trabaho si Ate Jana eh. Need niya ng bed rest kasi maselan daw yung pagbubuntis niya. Ganun pala. Hindi na nga ako magtataka kung mas paghihigpitan ka pa ng mga magulang mo. Kung sakali palang may manligaw sa'yo, malabutas ng karayo mong pagdadaanan eh. Swerte ko na nga kung may magtatangka pa. Posible namang wala. Anong imposible? Wala naman talagang nagkakagusto sa akin. Hindi mo lang napapansin. Ayaw mo kasing tumingin sa paligid mo eh. Wala naman kasi talaga. Tsaka, bihira din naman akong lumabas so wala rin naman akong makikilalang iba. Ikaw na nga lagi kong kasama eh. Kaya nga ako laging masaya eh. Ano? Wala, sabi ko good night na. Magpe-pray pa ako na sana mapansin na ako ng crush ko. Nagpaparinig ka ba ha? Paano kung oo? Hindi, joke. Sige na, matulog na tayo. May quiz pa tayo bukas eh. Oo na, sige na. Good night. Thank you ulit. Popoy at Bea, buti na lang kahit paano meron akong kaibigan na gaya ni Troy. Blockmates kami simula first year college. Naging close na rin kami over time. Matino naman kasi si Troy at matalino din. Panatag rin ako kapag kasama ko siya. Nag-open up ako sa kanya dahil alam kong hindi niya ako i-judge o ang pamilya ko. Palagi niya pa akong pinibigyan ng advice at minsan nga may mga palipad hangin din. Hindi naman ako manhid para hindi ko maramdaman yung mga ibig sabihin ng mga banat niya. Hindi ko na lang talaga pinagtutuunan ng pansin noon. Pero consistent si Troy sa pagpaparamdam sa akin na special ako sa kanya. Isang bagay na talagang nagpalambot ng puso ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Toxic Fam. Popoy at Bea, hindi nga nagtagal at hindi ko na rin kinayang pigilan ang nararamdaman ko para kay Troy. Grabe din naman kasi yung support at pag-aalaga na binibigay niya sa akin. Sinagot ko na siya at naging kami pero hindi ko yon ipinaalam kina mama dahil sigurado kong pagagalitan lang niya ako. Ang ginawa ko, dumiskarte na lang ako sa sarili kong paraan para makabawas sa gastusin ng mga magulang ko. Nag-tutor ako ng mga bata na usually kapatid ng mga kaklase ko. Yung iba naman nakilala ko sa Facebook at malaking tulong din ang kinita ko mula sa pag-tutor ko na yon. Ay grabe, ang dami naman itong mga tupiin. Sakit na ng likod ko. Ay si Troy tumatawag, sagutin ko nga. Hello babe, kumusta? Hi babe, sorry hindi ako nakareply sa'yo. Medyo madami akong ginagawa eh. Okay lang, naiintindihan ko naman eh. Alam ko namang busy ka talaga. Tumawag lang ako kasi miss na kita. Baliw to, pinakikilig mo na naman ako eh. Gusto ko nga yan eh, kapag ganyang kinikilig ka. Ang cute mo lalo. Baliw. Tsaka, tumawag din ako kasi may good news ako sa'yo. Ano? Na-convince ko na yung dati kong ka-varsity na pa-tutor na niya yung kapatid niya sa'yo. Talaga? Naku, good news nga yan. Tamang-tama kasi matatapos yung isa kong tinuturuan. Buti na lang. Dagdag kita din yan eh. Thank you babe ha. Wala yun. Kahit minsan, hindi mo na ako masyadong napapansin dahil sa kabisihan mo. Okay lang. Willing to wait naman ako eh. Ikaw naman, huwag ka na magtampo. Hayaan mo, babawi ako sa'yo, promise. Sabi mo yan ha? Oo, ayan nga oh. Nagsend na ng bayad yung nanay nung tinuturuan ko. Pag napaka-cash out ko to, may panlibre na ako sa'yo. Kahit wag mo na ako ilibre, baka
kasama lang kita, masaya na ako. Ayan na naman po si Mr. Hopeless Romantic. Kaya ako nai-inlove sa'yo lalo, ang bait mo. Ay naku babe, si mama yata yung kumakatok. Bye na muna ha, mamaya na lang ulit. I love you. Anak, Po, ma? bakit parang gulat na gulat ka naman yata? May kausap ka ba sa telepono? Wala lang yun ma. Wala daw. Parang naririnig ko kanina may kausap ka eh. Ano lang yun ma, yung nanay ng tutor ko, may ina-explain lang po ako. Ganun ba? Kumusta ba yung pag-tutor mo na yan ha? Hindi ka naman nahihirapan? Okay naman po, kaya naman po. Mga nagbabayad naman yan. Opo, on time naman po sila magbayad kasi mga kakilala ko rin po. Ganun ba? Tamang-tama pala. Baka naman may nagbayad sa'yo ngayon. Hihiramin ko sana muna. Po? Hihiram sana ako sa'yo ng 800. May pera ka naman, di ba? Opo ma, pero ma, iniipon ko kasi yun kasi may babayaran kami sa school. Babalik ko rin naman. Kailangan lang ng tatay mo kasi yung inutangan niya nung isang araw, sinisingil na siya. Pag daw hindi pa binalik ngayon, iinteresa na daw niya. Saan po ba ginamit ni Papa yung inutang niyang yun? Di pinangbayad niya dun sa isa niyang pinagkakautangan. Ayan kasi, kaya hindi makausad si Papa sa mga utang kasi yung pinambabayad niya utang din. Kaya naman nagkanda utang-utang ang papa mo dahil ginawan niya ng paraan na makapagpakabit ng internet. Kasi sabi mo kailangan mo na at hirap ka na lagi nagpapaload. Tapos ngayong ihiram lang ng maliit na halaga, ang dami mo nang sinasabi. Akala mo naman hindi babayaran. Hindi niyo naman talaga binabalik ah. Aba, kung makasagot ka talaga, akala mo naman may naiaambag ka na sa bahay na to. Nagkakandako ba kami ng papa mo sa pagpapaaral sa inyo? Tapos ano? Ganyan-ganyan lang kayo magsasagot sa amin, ha? Nagkakanda-utang man kami para sa inyo rin yon. Dumidiskarte kami ng papa mo para sa inyo, tapos ano igaganti nyo sa amin? Yang pagmamayabang nyo? Pagbubulakbol nyo? Nag-aaral naman po ako ng matino. Kaya pala may naririnig akong ka-I-love-youhan mo dyan sa telepono. Naman. Sinasabi ko sa'yo, Rose, ha? Alalahanin mo, isang SEM na lang ang kailangan mo, matatapos ka na. Wag na wag mo kaming bibigyan ng sakit ng ulo ng tatay mo. Hindi naman po ako ganun eh. Yan! Ganyan din ang sinabi ng kuya mo. Tapos ano, malalaman na lang namin isang taon pa lang hindi pumapasok sa school tapos magdadala dito ng babae, buntis na. Saan pa kami nagkulang sa inyo, ha? Ma, hindi naman ako si kuya eh. Yan, mga pagsagot-sagot mo na yan. Kala mo talaga kaya mo na. Sige na ho. Pasensya na kung nakakasagot po ako. Pupunta po muna ako sa kanto at magpapa-cash out para mabigay ko na po sa inyo yung 800. Yun naman pala eh. Siya, bilisan mo na. At kung may extra ka pa, dagdagan mo na ng 200 para 1,000 na yung ibigay mo sa akin. Po? Syempre, yung 200 pambili ng ulam natin. Aba, akala mo ba sa mga presyo ngayon ng bilihin ang mumura? Oo na po. Popoy at Bea, sumasama ang loob ko kay mama tuwing ikukumpara niya ako kay kuya. Naiinis ako na konting may mabanggit lang akong pangalan ng lalaki o di kaya ay umuwi akong late. Binubungangaan na niya ako na para bang gagawin ko rin yung ginawa ni kuya. Feeling niya, hindi ko rin tatapusin ang pag-aaral ko at mag-aasawa na lang ako. Bakit hindi makita ni mama na nag-aaral ako ng matino? At dumidiskarte pa ako para lang kahit paano makabawas yung mga gastos ko sa isipin nila. Kailangan ba talaga lagi niya akong sumbatan? Ayan, sana naman wala nang masyadong iparevise dito si ma'am. Ilang gabi ko na rin pinagpuyatan tong thesis na to. Mailagay na nga muna sa folder. Ay naku, wala na pala akong folder dito. Mapabili nga si Lenlen. Lenlen! Lenlen! Ay, naglalaro na naman siguro sa labas yung batang yon. Ako na nga lang bibili.
Aling Esther, pabili nga lang ho ng folder. Oh, Rose, kamusta? Minsan na lang kita makita sa labas Medyo busy ho eh. Ay, oo nga pala. Graduating ka na, di ba? Naku, tuwang-tuwa nga ang mama mo eh. Pag nagbibingko kami, ilagi kang binagmamalaki nun. Ganun po ba? Abay, oo. Bokya man daw siya sa panganay niya, bingo naman daw siya sa'yo. Sabi pa nga niya, sa wakas daw at makakagraduate ka na. Makakaluwag-luwag na raw sila sa bayarin at makakapagbayad ng mga utang nila. Ang dami-dami din kasi talagang pinagkakautangan niyang nanay at tatay mo eh. Ang hilig kasing kumuha ng hulugan. Nung isang araw nga, nag-alok si Marites ng speaker. Hulugan daw. Aba, mukhang interesado ang mama mo. Sabi ko nga, 500 yung linggo-linggo. May pambayad baka ako siya. Sabi naman niya, sisweldo naman daw siya sa paluwagan. Pero, di ba sabi niya yung sisweldohin niya pangahanda mo raw sa graduation mo? Hindi ko ho alam. Nako, Rose, pasensya ka na. Napadami ata ang kwento ko. Natutuwa lang talaga ako at makakagraduate ka na. Sulit yung pagpapagod ng mama at papa mo. Kaya, huwag ka muna mag-aasawa at tutulungan mo muna yung mga magulang mo, ha? Huwag kang gagaya dun sa kuya mo. Opo. Sige ho. Oh, eto na yung binibili mo. Salamat ho. Oh, nak, saan ka ba galing? Sa tindahan lang po at bumili akong folder para sa thesis ko. Ganun ba? O siya, sige. Hello, mic test. Mic test. Ay ma, ano yan? Bakit kayo naka-mic? Tinetesting ko lang tong speaker na binenta sa akin ni Marites. Kinabit ko tong lumang mic natin. Ano sa tingin mo? Ang ganda ba ng tunog? Ho? Sabi ko kung ayos ba ang tunog. Kasi kung hindi, irereklamo ko to kay Marites. Teka nga ho ma, bakit pa kumuha kayo niyan? Kasi para pag nagbi-videoke tayo dito sa bahay, maganda ang tunog, di ba? Hindi naman tayo nagbi-videoke eh. Kaya nga hindi tayo makapag-videoke kasi nga wala tayong speaker na maganda ang tunog. Bakit to parang yamot na yamot ka, ha? Magkano ho ba yan? Mura lang to, 3,000 lang. 3,000? Oh, ano naman, hulugan naman to 5,500 lang kada linggo. Tsaka plano ko kasi sa graduation mo, syempre, maghahanda tayo ng konti. Papatugtog ng konti. O, di ba? Masaya. Ma, di ba hindi niyo pa tapos bayaran yung TV na hulugan din? Matatapos na rin naman yun. Tsaka huwag mo nga masyadong alalahanin yan kasi pag nakagraduate ka na, edi syempre, makakaluwag na tayo sa gastusin. Tapos syempre, maghahanap ka ng trabaho. Edi makakatulong ka na sa amin. Baka naman si Lenlen, ikaw na makakapagpaaral. Ma, hindi pa nga ako graduate eh. Sinasabi ko lang para syempre alam mo na din. Tsaka nakikita ko naman sa'yo na masipag ka Tignan mo nga may racket-racket ka dyan sa tutor na yan. Ay, ayun, munti ko na makalimutan. Nak, baka naman may extra ka dyan Po? Kasi nga itong kuya mo, nagpunta dito nung isang araw. Nang hingi ng 500 at ipapacheck up daw yung anak niya. Di ba may trabaho naman si kuya? Kinapos nga. Kaya ayun, syempre naawa naman ako sa apo ko. Kaya binigyan ko na rin. Ang kaso yung pambayad ng kuryente ang nagalaw ko. Paano yan? Yun na nga. Siyempre pag hindi pa tayo nagbayad ngayon ng kuryente, baka putulan na tayo at nung nakaraan ay hindi na tayo nakabayad. Ma, wala ho akong extra. Gagamitin ko ho kasi yung binayad sa akin sa pagpapabookbind ditong thesis ko. Ngayon mo na ba gagamitin? Hindi pa naman ho, sa 1 linggo pa naman, kaya lang... Yun naman pala Ipahiram mo muna sa akin at na makabayad tayo ng kuryente. Paano naman ho ako? Babalik ko din naman sa'yo. Lagi naman ho yan na sinasabi nyo, hindi nyo naman ginagawa. Ano? Wala ho. Abay, kung gusto mo maputulan tayo ng kuryente, di sige, magdamot ka. Yan ang hirap sa inyo Opo, sige. Sorry na po. Teka lang po, kukuha ako sa wallet ko. Popoy at Bea, simula nung mapansin ni na mama na maayos yung kinikita ko sa pag-tutor ko, parang palagi na lang silang humihingi sa akin ng panggastos. Wala naman sanang kaso dahil alam kong gipit rin naman kami, pero ang ikinayayamot ko lang, pati yung mga bagay na wala namang halaga, pinagkakagastusan pa ni na mama. Kapag naman sinita ko, sa akin pa magagalit. Ang nakakainis pa nito, habang papalapit ang graduation ko, parang padagdag naman yung pressure
na ako na ang magtatrabaho para sa pamilya namin. Ganun ba talaga yun? Popoy at Bea? Babe, medyo mainit yung siopaw ah. Thank you, babe. Pag nakagraduate na tayo at may maganda na akong trabaho, hindi na lang tayo sa convenience store magde-date. Pupunta tayo sa mamahaling restaurant. Talaga lang, ha? Oo nga. Kaya nga excited na ako na makagraduate eh. Ako parang ayoko nang graduate. Bakit naman? Wala, feeling ko kasi pag nakagraduate ako, lahat ng gastusin sa bahay sa akin ay iaasa. Paano mo naman nasabi yan? Eh ngayon pa nga lang, rumarakit-rakit ako, hingi ng pera sa akin si mami. Sasabihin niya utang pero hindi naman binabayaran. Akala ko ba okay na trabaho ng papa mo? Hindi ko nga alam kay Papa lumipat siya ng ibang factory kasi mas malaki daw yung sweldo doon. Lagi pa rin naman siyang kinakapos. Tapos si mama yung uutusan niyang mangutang sa kapitbahay. Mahirap nga yan. Alam mo yun, napipressure ako kasi feeling ko sa akin na sila aasa. Nung isang araw sabi ni mama ako na raw magpapaaral kay Lenlen. Hello, what if ayoko munang magtrabaho? What if gusto ko munang magpahinga with all this academic stress, diba? Sige lang. Ilabas mo lang yan. Makikinig ako. Ang hirap kasi baby, nakaka-pressure sila. Tapos nahihiya pa ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Siyempre minsan ikaw sumasagot ng pang-load ko o di kaya yung pamasahe ko. Okay lang naman sa akin yun kasi may extra naman ako. Pero kahit na tapos ni hindi man lang kita maipakilala sa parents ko. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo eh. Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Nahihirapan talaga ako, baby. Huwag ka mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Babe, mahal mo ba ako? Oo naman. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ko, pwede bang wag muna tayo umuwi ngayong gabi? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Samahan mo muna ako. May extra akong pera dito. Pwede naman tayong magpalipas ng oras sa motel. Babe, ano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Ayoko na kasing umuwi sa amin eh. Napaka-toxic sa bahay. Kung pwede nga lang tumakas ako, tatakas na ako eh. Minsan naiisip ko, swerte rin ni Kuya. At least 3 lang ang isipin niya. Ayoko parang buong pamilya magiging kargo ko eh. Tahan na. Kaya nga babe, sige na. Samahan mo ako ha. What if magtahanan kaya tayo? Gumawa na rin kaya tayo ng baby. Sa umpisa lang naman siguro mahirap, 'di ba? Pero kakayanin naman natin, 'di ba? Babe, ano ba yan? Alam mong mahal na mahal kita at nire-respeto kita. Wag mo naman ako subukin ng ganito. Oh, mama mo na yata yung tumatawag. Sagutin mo. Ayoko. Babe, for sure nag-aalala na yung parents mo sa'yo. Sagutin mo na. Ayoko nga. Babe, alam kong marami kang pinagdadaanan. At alam ko rin na nahihirapan ka ngayon. Pero mabuti kang tao, Rose. Alam kong ayaw mo nag-aalala ang parents mo sa'yo. O yung mga tao sa paligid mo. Wala naman silang paki sa feelings ko eh. Akala mo lang yun. Pero parents mo yun, kaya for sure maiintindihan ka nila. Sige, ganito na lang. Kung ayaw mong sagutin yung tawag, sige lang. Pero umuwi na tayo kasi gabing-gabi na oh. Ayoko nga umuwi. Babe, di ba sabi mo idol ka ni Lenlen at Bianca? At gusto mo maging mabuting example sa kanila? Patunayan mo na mabuti kang ate. Ha? Oo na, oo na.
Sana naman di ka pagalitan ng mama mo. Ginabi na tayo. Eh, hindi naman natin kasalanan na nagka-aksidente sa daan eh. Eh, ikaw pala, baka mapagalitan ka sa inyo kasi madaling araw ka na makakauwi niyan. Sabi ko naman sa'yo kahit huwag mo na ako ihatid hanggang bahay eh. Okay lang. Alam naman ni Papa na inihatid kita eh. Ang bait mo talaga. Lagi kang nagpapaalam sa parents mo. Nakokonsensya tuloy ako. Feeling ko ako yung bad influence sa atin. Aba, nandito na pala ang magaling kong anak. Ma, Alam mo ba kung anong oras na, ha? Mag-aalas 12 na ng gabi, ngayon ka lang umuwi, ha? babe, umuwi ka muna ha. Usap na lang tayo bukas. Sige babe, I love you. Tita, una na ho ako. Abay, oo, umuwi ka na. Gabing-gabi na, nagagagala pa kayo. At ikaw naman, kababae mong tao, uwi ka ng alas 12. Gawain ba naman tinong babae yan? Naman yan, lakas ng boses nyo. Magigising pati kapitbahay niyan eh. Aba, nahihiya ka magising ng kapitbahay pero sa kalokohan pinagagagawa mo, hindi ka nahihiya? Ho? Anong kalokohan? Eh, ano bang gusto mong isipin ko? Alas 12 ng gabi, uuwi ka dito, may kasamang lalaki. Aba, Rose, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Wala kaming ginagawang kalokohan ni Troy. Oy, sige, panindigan mo yung sinasabi mo. Alalahanin mo, nagpapakahirap kami ng tatay mo magpaaral sa'yo. Kahit magkanda utang-utang kami, wag ka lang mapahinto sa pag-aaral. Wala kaming ibang hiniling sa inyo kundi ayusin yung pag-aaral nyo. Tapos ano? Pagka-graduate namin, kami na bahala sa lahat, ha? Ano? Totoo naman ah. Hindi pa nga ako nakakapagtapos pero pinaparamdam nyo na sa akin kung gaano kabigat yung responsibilidad na bubuhatin ko. Dumidiskarte ako sa pag-tutor para sana hindi na ako hihingi ng pera sa inyo pag may gastusin sa school. Pero ano nangyari? Inuutang nyo tapos hindi nyo babayaran. Bastos ka! Baka gusto mo ilitan niya ko sa'yo lahat ng ginastos namin, mapalaki ka lang. Sa kakarampot mong kita, nagyayabang ka na. Wala kang utang na loob. Anak niyo ako. Utang na loob ko ba yung pinakain niyo sa akin? Yung pinaaral niyo sa akin, yung ginastos niyo sa akin, utang ko ba yon ha? Dapat ko ba yung bayaran lahat ha? Ang sa akin lang naman, hindi pa nga po ako nagtatrabaho, gagraduate pa lang ako. Huwag niyo namang iparamdam na parang ako na yung bubuhat sa lahat kasi man nakaka-pressure eh. Parang wala na akong karapatang magpahinga. Alam niyo ba yung hirap ko sa pag-aaral? Yung mga diskarte na dapat kong gawin makapasa lang? Minsan nga iniisip ko maswerte na rin si kuya eh. Kasi at least siya nagagawa niya yung gusto niya. Puro man siya kalokohan, wala namang expectation sa kanya. Eh ako, nahihirapan din ako ma. Anak, Sana maisip niyo na hindi ako nagdadamot. Gusto kong tumulong sa pamilya natin at alam ko lahat ng paghihirap niyo pero sana, kahit minsan, isipin niyo yung nararamdaman ko. Napapagod din ako. Popoy at Bea, para akong sumabog na bulkan ng mga oras na nagsagutan kami ni Mama. Lahat ng kinimkim kong sama ng loob, inilabas ko na. Sino ba naman kasing hindi maiinis, di ba? Alam mo yung feeling na hindi ka pa nga nagtatrabaho pero yung bayarin na hindi lang naman ikaw yung gumagastos, nakapila na. Masama na ba akong anak kung nasagot ko ng ganun si Mama? Masama na bang sabihin kung ano yung nararamdaman ko? Pagkatapos nga ng sagutan namin yon, parang bumait si Mama. Akala ko tuloy-tuloy na pero hindi pa pala. Balik na naman siya sa pagpaparinig ng gastusin, panunumbat kapag konting nagreklamo ko, at pagbabanta na hindi ako dapat makipagrelasyon, lalo pa at 1 buwan na lang gagraduate na ako. Tumulong daw muna ako sa pamilya namin bago ako mag-asawa. Ano bang klaseng tulong ang dapat kong gawin, Popoy at Bea? Dapat ba pag-graduatein ko muna yung bunso namin bago ako magpakasaya sa buhay ko? Ganito ba talaga ang pagtanaw ng utang na loob sa pamilya? Sorry po kung parang nanunumbat yung dating ko. Gusto ko lang din po talagang makarinig ng opinion nyo. Dahil nahihirapan na rin po ako sa sitwasyon ko.
Aasahan ko po ang payo nyo, Popoy at Bea. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang po muna ang sulat ko. Maraming salamat sa pagbabasa nito. Lubos na gumagalang, Rose. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Toxic Fam. Mga kapamilya, oras na natin, it's 47 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Yan na nga po, ang punong-puno ng pagtatanong at paghingi naman ng gabay nitong ating letter sender na si Rose. Sabi niya, Popoy, Bea, ganito ba talaga kung papaanong tumanaw ng utang na loob? Siyempre, sa minamahal nating pamilya. 'Di ba? Aminin natin, Bea, hindi lahat ng mga family members natin ay kasundo natin. Minsan mas malapit pa tayo sa ilang mga kaibigan natin kaysa sa mga family members natin. But your family is all you got. 'Di ba? Lalo na kung sila talaga ang nanay at tatay mo, sila talaga ang mga kapatid mo, hindi sila perpekto. That's for sure. 'Di ba? Ganun ka rin, hindi ka rin perpekto. Nga lang, syempre pagka dumarating yung ganitong mga pagkakataon na para bang ang toxic ng dating, meron kasi talaga medyo naiipit na katulad ni Rose, ano? 'Di ba? Ang daming problema. Napansin mo kanina, Bea, ang daming problema sa bayarin, kapos yung kinikita, pero kumbaga ang dami nilang pinapayaran, pero nakakabili ng mga hulugang TV, hulugang videoke machine. Oo, na kailangan ba talaga yan? Pinaghahandaan ng graduation, hindi pa nga po bayad ang mga para sa graduation. Alam mo, may mga ganyang kwento ako naririnig doon sa mga kaibigan ko rin. Nasabihin na natin medyo mas hirap sa buhay. Ano ba naman to si nanay? Sabi ko, alam niyo ang ganda ganito yung naging ko, Bea, no? Alam ko na medyo kinukulang, kaibigan ko pag pupunta ako sa kanila, ganyan, ito naman si nanay, ito naman si tatay, daming reklamo. Pero kapag dumating ka sa kanila, sila yung may magandang sila yung may magandang sound system. Sila yung may magandang mga pailaw kapag may mga birthday party. Pero alam mo yung kaibigan ko, parang naiinis siya, parang di naman namin gusto yun. Pero yan ang gusto nila. Pagka may birthday, may kantahan, nagpapainom pa nga. Di ba yung mga ganyan, kung makapagpaluto, kala mo tapos hindi naman mabayaran ng pagka-tuition ko pinag-uusapan. Alam mo, may ganyan. But somehow, nalusutan nila yon. Diba? Nalusutan nila yon. As a family pa rin. May mga issues, may mga lagi nalang putak ng putak dito, putak ng putak doon, pero natapos, nalampasan. I think it's just a phase. Diba? Sa buhay ng isang dalaga, binata, nag-aaral, na nagpupursige. Yeah. I mean, dadaan lang yan. Parang utot. Hindi mo gusto, mabaho, pero it's an experience na pagdaraanan mo. Kasi sa mga susunod na panahon, medyo na rin naman sila, titigil na rin sila sa mga kagaganyan nila kahit na makukulit pa ang mga magulang natin. Ako honestly, masama yung loob ko para kay Rose. Kung gaano pag-aana ko, ang bigat mo, ha? Ay, seryoso po, Poy. Kasi, anong tawag dito? Well, good for your friend na nalagpasan nila yan, na okay sila and everything. Pero medyo hindi rin kasi maganda yung nasa alanganin sitwasyon din kasi si Rose ngayon. Naiintindihan ko yung nararamdaman niya na pressure na hindi pa nga ako nakaka-graduate, ayan na yung mga, ayan na yung mga kailangan kong bayaran, yung mga kailangan kong gawin and everything. Listahan. Kapag halimbawa po, tayo lang naman di ba? Hindi pa nga dumarating yung sweldo natin, tinitignan na natin yung mga kailangan nating bayaran, bumibigat yung loob natin, di ba? Parang wala pa nga yung Oo nga, sweldo. Bea. Anong date na naman nga pinaglaanan ba? na. May nakalaan na. So, kung ano yung bigat ng nararamdaman natin, what more kay Rose, bata pa yun. Immature pa yun, hindi pa niya nararanasan talaga yung magtrabaho, ganyan-ganyan. So, alam mo, yung madali para sa kanya talaga yung sumama yung loob and everything. Pero sana, itong story na to, Kamorkada, let this be a reminder na
may mga nagsasabi na, ganyan talaga, kailangan mong tumulong sa pamilya mo, ganyan. Oo naman, alam natin yun, na kailangan mong tumulong sa pamilya mo. It's a very good thing. It's highly recommended thing to do. But then para sa mga magulang, sometimes the magulang, kasi sometimes they forget na hindi naman pinili Yes, the nung magulangs. bata. Yes, the Hindi magulangs. naman pinili nung bata na ipanganak, na hindi naman Totoo. tayo yung nagsabi na, oy, gusto ko mabuhay, okay? Ganyan-ganyan. So, alam mo yun, ang lumalabas kasi, nag-anak ang magulang, tapos pag pinag-aral mo, parang kailangan tanawing utang na loob sa'yo, na parang kala mo choice nila na pinanganak sila, choice nila na kailangan silang pag-aralin nung simula bata and everything. Yun lang yung parang nakakalimutan para sa akin na Popoy. Ang dami na natin narinig na ganyang kwento. Yun lang yung nakakalimutan ng mga magulang na kapag kunwari pinag-aral nila, ganyan-ganyan, kailangang ibalik sa kanila. Good God, no. Pinag-aral mo yan, tinaguyod mo yan kasi mahal mo yan. Kapag ka binalik sa'yo yung lahat ng ginastos mo, lahat ng utang na love and everything, edi hindi validated yung pagmamahal mo. Binalik sa'yo eh. Binayad sa'yo ng anak mo eh. So, hindi mo pwedeng sabihin, ginawa ko yan dahil mahal kita kasi pinabayaran mo eh. Alam mo, nagigets mo ba, Popoy? Yes. Ang akin lang, it's okay for the parent to ask help sa anak. Pero, in a nahihiyang manner naman. Kasi in the first place, everything is the responsibility of the magulang. Yung bayad sa kuryente, yung pagkain and everything. Alam mo yung kulang na nga kayo sa pera, hindi pa kayo nag-family planning, 4 pa yung magkakapatid, 'di ba? Alam mo yung lahat yun, responsibilidad mo. So kung ang magulang hihingi ka ng tulong sa anak mo, ay sayusin mo naman yung hindi nakakasama ng loob po, hindi yung may panunumbat. Kasi bata pa yan eh. Hindi pa nag-aaral yan. Immature pa yung batang yan. Alam mo yan, young heart pa yan, pinahihirapan mo na. So, paano pa yan, alam mo yon, pinaaga mo yung pagmamature niya nang wala sa oras. So, alam mo yan, eto, paano yung growth ng batang yun? Sabi ni Sir Makoy, dapat kasi they make understand the anak these magulangs eh. Ayun, they should understand it, the mga yung mga the anaks, 'di ba, to their magulangs. Yeah. But ayan, pero ito maganda yung komento ni Abigail Enriquez kanina. Short and sweet, pero sabi niya aguy, ginawang investment ang anak. Of course, 'di ba? Yan ang isang maling notion, 'di ba, para sa pag-aanak na pagka tumanda ka, mayroong mag-aalaga sa iyo, mayroong tutulong sa iyo sa mga panahon na magre-retire ka na, hindi mo na kaya. Kumbaga mayroong isang tao na obligasyon na alagaan ka. But no. 'Di ba? It shouldn't be that way, 'di ba? Nagbuo kayo ng anak, ang mga anak ay nabubuo out of love. 'Di ba? Ngayon, kung ibalik nila yung pagmamahal na 'yon, maraming salamat. It's a blessing, but it really isn't not necessarily investment. Syempre, nag-i-invest tayo sa edukasyon ng mga bata. 'Di ba? Nung mga bata pa sila, nag-i-invest din tayo sa damit nila, sa kakakainin nila, 'di ba? Sa mga ospital, 'di ba? May mga shot sila ganyan. Nag-i-invest tayo doon. Pero ibig sabihin, para maging malusog sila. Ayan. Pero yung responsibilidad din ng mga magulang is to teach their children kung paano maging responsable. 'Di ba? At kung ano ang magiging papel nila sa loob ng isang pamilya. Hindi maganda. Okay? Hindi maganda. Definitely, itong ipinararamdam ng mga magulang ni Rose sa kanya, na obligasyon niya ang, alam mo yung nagsusumbatan, hindi maganda na sa ating mga magulang manggagaling bakit nung nag-aaral ka o bakit nung unang beses na gumamit ka ng napkin, ako pa naman bumibili ng napkin. Yung mga ganyan mga kabababaw na sumbatan na of course hindi mo naman may co-compute yun. 'Di ba? Pero ang mas dapat natin talagang ituro sa mga bata is how to be responsible as a child. 'Di ba? Ano yung responsibilidad mo? Kung may maitutulong ka, maraming salamat anak. Kapag ka nakapagtrabaho ka, nakikita mo naman yung sitwasyon natin sa bahay, 'di ba? Yung ganun ba, maging sensitive ka, 'di ba? Yan dapat ang ini-inject natin sa kanilang mga isipan, 'di ba? Pero yung obligahan at singilin, 'di ba? Para kasing sinisingil na beye.
yung anak na si Rose, at alam ko rin naman kung bakit nagagalit na si Rose o sumabog na siya kasi hindi pa to trabaho. 'Di ba? Racket ko pa lamang ito. Hindi naman gets natin na hindi nagdadamot si Rose. It's just that meron din akong pangarap para sa sarili ko. Okay, meron din akong pangarap para sa sarili ko. May gusto rin akong pag-ipunan. Hindi naman puro dito lang sa pamilya natin mauuwi. Meron din naman akong plano para sa sarili ko. Kung gusto kong mag-aral, kung gusto ko pang may bilin din, nakakailanganin ko, yung mga ganyan. 'Di ba? Kaya sa mga magulang, diyan nagkakaroon ng pagkalito yung mga anak natin. 'Di ba? Kaya sana kayo rin, wag kayong malito, wag tayong malito, tayong mga magulang. Wag nating ilagay sa isipan natin na nag-anak tayo, pinag-aaral kita para maibalik mo sa amin yung pabor na ibinigay namin sa iyo nung bata ka pa. No, panunumbat 'yon. 'Di ba? Turuan mo sila maging responsable at mabuting tao. 'Di ba? Paano maging mabuting tao? Alam niyo na kung paano yung maging mabuting tao, 'yon ang ituro niyo sa kanila. Kasi kahit hingan niyo sila, paalalahanan niyo sa mga panahon na kailangan nyo ng tulong, pagka sila ay lumaking responsable at mabuting tao, hindi nyo na kailangang paalalahanan yan. Lalapit yan, Kusa. Nay, Tay. No, magkukusa yan. Baka sila pa ang sumalubong ng magkano ba babayaran natin sa Meralco. Oh, Nay, Tay, ang laki nito. Tanggalin na, huwag na muna kayo mag-electric fan. Balik na muna tayo sa anahaw na pamaypay, yung mga ganyan. Hindi, ibig sabihin ko dito, joke lang yan, ano? Sila na mismo yung kukuha niyan. Hindi na para, kasi naturuan mo sila maging mabuting tao. Huwag tayong katulad nito na parang nanunumbat. Maging mabuting magulang kayo para yung mga anak ninyo hindi rin nag-iisip na sila ay sinusumbatan. Kasi ako rin, Bea, kung ako sasabihan ng nanay, ng tatay ko na ganyan, which is hindi naman, alam mo, yun ang paalaala nila, no? Pinag-aaral namin kayo, maging maayos kayo. After that, gusto nyong ibalik yung favor sa amin in whatever which way na gustuin nyo, kayanin nyo. Salamat. Kung ayaw nyo naman, nagawa na namin ang responsibilidad namin sa inyo. Ganun yung mga magulang ko. Di ba? Hindi dahil sa alam nila na meron silang na-invest for their future, which is hindi naman din talaga masyado. Pero we need your help, but kung ayaw nyong tumulong, okay lang. Basta nagawa namin ang responsibilidad namin sa'yo. Ganon. At saka, tingnan mo, Popoy, no? Parang sinasabotahe na mismo ng nanay yung future ng anak niya. Yung tinabi ni Rose na, alam mo yon, last gagraduate na, yung tinabi niyang pera para makagraduate na siya, ipagagalaw pa nung nanay. So alam mo yun, pananabotahe na ng future. At saka tingnan nyo, kamarkada, anong nangyayari. Kapag ka sinusumbatan nyo, kapag ka ngayon pa lang hinihingan nyo na ng responsibilidad, gustong tumakbo papalayo nung bata. Imbis na maging bukas sa loob niya. Di ba, kahit sino naman kapag ka, mas masarap sa pakiramdam na kusa kang nagbigay, hindi dahil ni-require sa'yo o hindi dahil pinilit ka o alam mo, parang tinutukan ka ng kutsilyo, magbigay ka ng pambayad ng ganito. Diba? Mas masarap sa pakiramdam yung kusa ka nagbigay at hindi yung pinilit ka. Kaya sa mga magulang, ibahin nyo yung formula nyo kung kailangan nyo kung wala talaga, kailangan nyo ng tulong ng anak nyo financially, wag nyong gamitan ng kutsilyo, wag nyong gamitan ng dahas. wag nyong gamitan alam mo, ililitan nyo lahat-lahat. Subukan nyo. You approach it with kindness. You approach it with love and care and sensitivity. Kusa yang lalapit na hindi nyo na kailangan pang, alam mo yun, hindi na niya sisingilin, hindi na niya parang itatanim na sama ng loob sa inyo. Kung inayos nyo lang talaga yung approach nyo. Kasi, aminin natin po, inevitable na maghihirap talaga minsan na kung sino talaga sa pamilya yung may trabaho, nakakaangat, kailangan nating kumapit doon sa tao na yon. So, kakapit ka na nga lang sa kanya, ayusin mo na yung pananalita mo, di ba? Ayusin mo na yung pag pangangausap mo, pag-approach mo. Para, alam mo yun, maayos yung relasyon nyo, yung communication nyo, hindi yung palaging ganyan na may sumbatan, may samaan ng loob. Pero all in all talaga, no, sana mabago yung ganyan, Popoy. Kasi para tayong umuusad pero paurong. Alam mo yung imbis na pag ganun yung mga bata, sige, ginagano natin pero hinihila din natin pabalik. Binigay na nila lahat sa atin. Nung sila naman yung tumanda, anong natira sa kanila? Ganun din ang gagawin nila. Ipapasa din nila sa mga anak nila.
Ang pangit kasi, Bea, no? Yung iba, ang iba mga magulang ang iniisip nila dahil sa hindi ko nagawa ito nung bata ako at alam ko yung dadaanan mo, 'di ba? Yan yung madalas na sinasabi ng mga nakatatanda, papunta ka pa lang, pabalik na ako. 'Di ba? Pero tama ba yung daan mo papunta? Yes, nagkamali ka. Kaya gusto mo maging tama. Pero tama ba yan para sa kanya? Iba yung panahon noon. 'Di ba? Iba rin yung panahon ngayon ng mga bata. 'Di ba? Kaya huwag tayo masyadong ma-pride para sabihin na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi minsan yan yung ano no? Yan yung parang dyan natin minamama ang term no? Minamama o minamaliit yung mga nakababata ngayon. Iba na yung panahon talaga noon. Iba yung panahon sa ngayon. Hindi naman sa sinasabi ko, basta kayong mga magulang kayo, okay, maging maayos, malawak ang pangunawa ninyo. At please, pwede ba, yung mga salita na lumalabas sa inyong mga bibig, sana kalmado sa loob ng bahay. Wag laging yung maingay, laging parang nag-aaway. I don't know. Parang may effect sa ano yan eh. Parang may effect sa mga bata. Oo, parang wala na, parang hindi sweet si nanay, hindi sweet si tatay, lagi na lang galit, laging ganun, kaya ayoko na lang sa bahay. 'Di ba? Masyadong strong yung mga salita. Whereas dapat ang mga salita na namumutawi sa bibig ninyo, sa loob ng inyong tahanan, ay yung mga nakapagpaganda, yung pagmamahal, 'di ba? Yung pag-asa, yung kagalingan. Sana ganun yung mga pinagsasabi nyo, hindi yung ay magbabayad na naman tayo na ano. Nag-uusap lang tayo kapag ganito, ang dami na naman laba, hindi ito. Yeah, meron pang marka yung brief mo, may kulay yata yung ganyan. Ang girap, no? Ang girap. And unfortunately, nakakalungkot. Ganyan pa rin hanggang sa... May marami pa rin pamilya ang ganyan. Na mga anak, thinking na yung mga anak ang magtataguyod sa sarili nila at sa buong pamilya. Oo, na itatama nila yung mga anak nila dahil sa nagkamali sila ron, yung frustrations nila, yun ang ipagagawa nila dun sa mga anak nila. I'm sorry to say, sa mga magulang, iba po ang oot mga anak natin. Sabi ko nga paulit-ulit, kahawig natin sila, kaugali natin sila, pero ibang tao pa rin sila kumpara sa atin. They have different sets of choices and decisions to make in life. 'Di ba? Kaya wag natin silang pangunahan, wag natin sa kanilang padaanin yung akala natin pagbawi doon sa mga pagkakamali natin nung mga nakaraan, 'di ba? Sa ating buhay. Kaya relax lang kayo, 'di ba? Obligasyon natin bilang mga magulang. Sabi ko nga kanina, turuang maging responsable at mabuting tao ang mga anak natin. 'Di ba? Pero kapag inobligahan nyo sila na gawin mo to, gawin mo yan kasi pinakain kita, ay nako, tinataboy nyo yung anak ninyo, papalayo. Parang ano ba to? Di ba obligasyon ko ba talaga? Oo. Pwede nyong ituro yan sa kanila sa pamamagitan, lead by example. Okay? Lead by example. Sabi ni Annabel de la Peña, okay lang na tumulong or mag-abot ng tulong sa magulang, kaya lang may mga magulang kasi na ginagawa ng palabigasan yung anak nila. Sorry Rose, minahalas ka sa magulang mo kasi ganyan ang attitude nila. Naisip ko tuloy na ang laking swerte ko sa magulang ko kasi hindi nila kami inobliga na tumulong sa kanila. Although, nag-aabot ako paminsan-minsan sa nanay ko at bukal yun sa puso ko. Ayan. Thank you, Annabel. Trina Loresca, Rose, wag mo na bitawan si Troy kasi responsableng boyfriend siya. Then, huwag kang magtatampo sa nanay mo. Pero sana maging lesson yan sa'yo at baunin mo para pag may sarili ka ng family mo. We cannot compare our living with other people. It's always a choice to be contented to what we have. Kay mother naman, iwasan mo na po ang pagkuha kay Marites ng kung ano-ano na hindi naman importante. Alam mo, kamarkada, ito yung nakalimutan nating detalye sa storya, no? Okay sila dati. Kaya lang, natutong magsugal yung tatay, nasira sila. So, sinong sumina, sinong nanabotahe? Yung dalawang magulang. Diba? Oo, sila rin, may mga pagkakamali. Pero may sugal, walang sugal, ang responsibilidad ng magulang ay hindi talaga dapat ipinapasa sa mga anak.
'Di ba? Hindi dapat. Kaya nga magulang, mas magulang ka na dapat, mas madiskarte ka na dapat eh. Kaya nga tinawag kayo. Ayan, si Ken Bayona sabi niya, I feel you Ate Rose, na experience ko yan dati noong high school ako na ako daw ang magpapatuloy paaralin ang mga kapatid ko. Kaya nag-working student ako noong third year high school. Ako at ganun din para parang laging lumalabas na lang sa akin ang pera. Biglang nawala yung comment. Biglang umurong pataas na ganun eh. Yung kay Ken Bayona. Tingnan natin. Pakisend mo na lang ulit. Basahin nyo na lang. Ayan na. Comment section. Ayun. Okay, ito. Lumabas. Ayan, sabi niya, pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Kahit na feeling nga raw para siyang jumajebs na lang ng pera kung hingan. Laging merong naiiwan para sa sarili ko at sa future ko. Natutuhan ko rin na hindi natin kasalanang ipinanganak ng mahirap. Pero kung magstay tayo sa ganung sitwasyon, yun ang mali. Very well said, Ken Bayona. Wow, diba? for the first time, Yan Ken Bayona. May nakita no, pero kaming sana ayos yan yung maganda yung sinabi ni Ken Bayona. Ang mali is yung manatili ka sa ganung klase ng sitwasyon. For now, 'di ba? Kailangan mong i-endure na lamang. Pagtiisan mo na lang, pagtiyagaan yung kinaroroonan mong sitwasyon. Rose, at sa mga katulad ni Rose, nandyan si nanay, nandyan si tatay, pero hindi laging ang escape natin sa ganyan ay pag-aasawa ha. Kasi Bea, yung iba aminin mo, sasabihin, ay gusto ko na mag-asawa para makahiwalay na ako ng bahay. No! Pwede kang humiwalay na ng tirahan kung meron ka ng trabaho, single ka, walang problema, hindi mo pinilit na mag-asawa na. Diba pa pwede yun? Oo. At wag niyong, sabi ko nga, hindi mo naman din kailangan takasan. Kung kailangan mo lang lumayo, di ba, develop yourself, sige. Pero tama pa rin na magpaalam at maging marespeto doon sa mga magulang natin. Kahit napakabunga nga nila, dapat may respeto. Di ba? Dahil ano pa man, babalik at babalik rin tayo sa pamilya natin. Okay? Eto sabi ni RB, eto na lang Rose, pagod ka man ngayon, mamahinga ka lang saglit at muling mamumukadkad ang iyong buhay na may dalang pag-asa. Advance happy graduation sa'yo. Advance happy graduation sa'yo, Rose. Although sana RB, sana may chance mamahinga, pero mukhang wala. Sa inaraw-araw na lang, mukhang walang chance ang mamahinga. Gagraduate na lang, parang kailangan tuloy ang racket. Tuloy ang racket, hanap agad ng trabaho, walang chance ang mamahinga. Sabi nga ni Anthony, utang na loob, toxic Filipino culture. 'Di ba? And that's true. 'Di ba? Nakakahiyaman pero yan talaga ang mahirap sa ating mga Pilipino. Pinalaki kita, pinaaral kita, dinamitan kita, tapos ganyan ka, hindi mo man lang ako mabigyan ng 1,000. Tinutupi nyo nga ho kasi 1,000, bawal nga ro tupiin. Kaya 800. Ito na lang, Nay. 800 na lang. Ano ba naman yung kawasan mo, yung inipon mo, pang tuition mo, bigay mo sa akin, pang kuryente natin. Ay, pero sana marami nga po kayong nahugot, nadampot, at syempre naiuwing mga leksyon dito sa storya ni Rose at ng kanyang pamilya. At bukas, huwag niyo kalilimutan ang ating Dear MOR Celebrity Special. Nakasama niyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At naku Popoy, pasalamatan pala natin. Of course. Yung mga siganap for today's drama. Hindi naman pwedeng hindi. Si Rose, hindi ba Sena? Rose, kapit ka lang ha. Si Mudra, Kenneth Ansero, si Brian, Dan Capuchon, si Troy, Warley Alagao, si Jana, ako po yan. Ang tinderang si Chan Palma, of course, at ang nagsulat nito si Eileen Capuno at ang nag-edit si Joko Loco. Maraming salamat sa inyo. Thank you so very much. At syempre, ito na nga po ang aming laging paalaala sa inyo. No? Stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.